Gumaganda. Mahalagang paalala, ang susunod na segment ay naglalaman ng eksenang nakakakilig, nakakainggit, at nakaka-sana all. Pasintabi sa mga single dyan. Aminado ang 20 anyos na si Sherlyn. Nabokya ngayon ang kanyang love life. Third wheel lang po. Taga-picture po sa ate ko at sa jowa niya. Pero nitong nakaraang Valentine's Day, sa kanyang pagbisita sa Intramuros sa Maynila, kahit pa single siya, may nagpakilig daw sa kanya. Meron kasi siyang na-videohan na ternong nakapula at nakapustura at sumasayaw ng nakapaa. Si nanay may dala pang una na hugis puso at bouquet ng flowers. Gumaganda ang paligid. This love is genuine. Hala, may ganito pa pala? Kung di tayo ganito, wag na lang. Sino ang dalawang magsing-irog sa video na parang relationship goals? Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Dito sa Makati City nakatira ang dalawa. Ang 59 anyos na si Avelina at ang 64 anyos niyang mister na si Romel. Hoy, hindi nyo pa alam. Viral na kayo sa TikTok. Anong viral? Wala naman kaming TikTok. May nag-post. Naku, pinagkakaguluhan na nga kayo. Hindi na kami nakatulog. At dito na pag-alaman na ang kasayaw ni Avelina na si Romel, hindi na pala nakakakita. Taong 2015 nung nabulag siya dahil sa komplikasyon ng diabetes. Pero hindi raw ito naging hadlang para sila'y makapag-date sa Intramuros. Gusto niya memorable yung aming Valentine's. Ako marami kikiligin. Mawala man kami sa mundo, meron kaming makikita, may iwan. At dahil araw yon ng mga puso, kailangan pareho tayong red. Sabi, sige, para terno tayo. Nag-withdraw po ako ng 2K para bilihan ng gift siya. Gawa na hindi ko na nakikita. Sabi ko, ikaw na lang bumili na para may regalo ko sa iyo. Parang isang bulaklak na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. Ang binili po namin ay yung heart tsaka flowers. Yung heart, hawakan ko. Yung flowers naman, ibibigay niya sa akin. Nag-arkila po kami ng kalesa. Ayan guys. si Romel, walang kapagurang namasyal kahit nakabaston. Hello guys, happy Valentine's sa inyo. Habang si Avelina, nag-FB live pa. Kasi may dala pa kaming tela na panglatag doon. Tapos yung mga petals ng rose, yun ang inilagay ko doon po. Kinalat ko po siya sa Parang nag-set up ako doon. Dinala ko na siya. Kung tayo ay magsasapatos, parang ang hirap. Baka pumulupot ang tela sa atin. Matumba tayo. Sasayaw tayong nakapaa. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Isip ko, bata pa ako. Diyos ko, feel natin parang nung araw. Hindi ko na inisip yun na mahiya o wala. Feeling ko artista. Masaya po kami. Kasi gusto ko maligaya rin siya Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Dekada 80 nung nagkakilala raw sina Romel at Avelina. Doon po siya nagtatrabaho sa Sapote po. Nung mga time na yon, lumabas ako. Nalaglag po yung pera ko. Tapos nagkatinginan kami. Para bang pinana po ako ni Cupido na parang napatingin ako sa kanya. Na love at first sight daw sila sa isa't isa. Parang ang pogi naman ito. Joke lang. Napeke nga po ako. Kala ko mayaman. Tsaka macho siya. Gandahan ako sa kanya. Pinaghalong Lani Mercado at siya nito
Mario Rivera nung araw. Hindi binigay ko yung number ko, siyempre. Tawagan mo ako. Wala pa naman cellphone po noon. Mahalin pa ang cellphone noon. Yung 3.25 ko na inulugan. Yung 25 centavos. Hello? Tawagan ako. Yun, pinakausap ko. Tumatawag na siya lagi. Lagi ako maraming barya. Hulog ako na hulog para tumagal ang usap namin. Paano yung higa niya magkatabi ba? Ay, hindi po. Dito ako, tapos diyan siya. Pagka nagkakalabitan na lang. Kumakalabit pa kayo sa'yo? Kumakalabit pa tayo, siyempre tawa tayo. Ang paborito nilang date noon, magdisco. Every Friday po, pag-uwi niya, minsan, punta kami doon kasi magsasayaw kami. Talagang happy kami talaga doon. Pero si Avelina, meron palang sikreto. Nahiya ako sa kanya, pero sabi ko, malalaman niya rin, sasabihin ko rin. Pag na-inlove na siya sa akin talaga, sabi ko, pag talagang kami na, hindi ko muna pinagtapat yun. May mga anak ako. Taong 2002, sina Avelina at Romel nagdesisyong magpakasal. Pero ang kanilang relasyon, hindi raw laging sabay sa tiyempo. Gusto niya rin na magkaanak. Palagit na ako nun. Galit din. Inuunawa ko na lang. Wala na akong magagawa dahil nga hindi niya na ako magbigyan ng tunay na anak. Lumabas na po yung anak ng anak ko na panganay, akong nag-alaga. Kaya parang yun ang natuon siya doon sa bata na yun. Siya ang naging anak namin talaga. Binigay niya yung pagmamahal doon sa apo ko na yun. Taong 2015, dumating ang pinakamatinding dagok sa kanilang pagsasama. Si Romel nagka-glaucoma, kaya unti-unting nabulag. Nung paggising ko ng umaga, inatake ng diabetic stroke ako. Hindi na nakakita ang isang mata ko. Pero patuloy pa rin ako nagtatrabaho. Alam kong malapit na siyang lumalabo na siya. Hindi na siya masyadong nakakaaninag. Nag-resign na po ako. Taon akong umiyak. Isip ko ba, hindi na ako makakatulong sa lahat ng bagay. Naawa ko sa kanya, napakahirap, pero tinitiis ko po yun. Alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya, mahal na mahal ko yung asawa ko. Ayaw ko pa siyang mawala. Gusto ko tumagal pang buhay niya. Bagamat tuluyan ang nabulag ang dalawang mata ni Romel, hindi raw ito naging balakid para gawin pa rin nila ang mga bagay na pinaka nagpapasaya sa kanila. Katulad ng pagsasayaw. Pag-ibig na ang susi, nararapat lang ibahagi. Yung pwesto niya kung saan lugar ako sasayaw at kung anong gagawin ko. Tapos hawakan niya ako. Pag once na hinawakan niya ako, doon ako gagalaw ng medyo ipaikutin ko siya bago. Pag binitawan niya ako, mag-exhibition kami. Hindi, parang ano ba? Parang malakas ang yung pakiramdam ba? Parang kumbaga sa mental telepathy ba ang tawag doon? Nagkaka ba kami sa isip lang? Kahapon lang si Sherlyn. Hello po, Nay! Binisita ang mag-asawa. Pasensya na din po kung nabidyohan ko kayo or na-post Okay po. lang yun, oo. Maraming salamat sa iyo, anak. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoong Ama. Hindi ko alam na ikaw ang gagamitin ng Diyos. Para sa amin. Gumaganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Hindi man na nakakakita, nandyan si Avelina, panghabang buhay na magiging mata ni Romel. Siyempre, mahal mo isang tao, ibibigay mo lahat para sa kanya. May forever pa sa kasama ng mga Panginoon. Sabi nga ng isang manunulat, magmahal ng parang hindi nasasaktan, sumayaw na parang walang nakakakita, at mamuhay ka sa lupa na para kang nasa langit. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Thank
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.